And for some of you guys, parang I'm sensing na natuto din kayong dalawa dun sa mga pagkakamali nyo, dun sa mga mistakes nyo dun sa relationship. Kaya mas lalo kayong naging giving sa isa't isa. Okay? Mas lalo kayong naging giving at saka marunong sumunod, no? Kumbaga marunong makinig pala. Marunong makinig, yes, and at the same time marunong ding sumunod. So parang dahil dun sa mga negative circumstances na na-experience nyo sa relationship, parang ready kayo, doon nyo na-realize na madali palang kausap yung person nyo, ready pala siya na makipag-kompromiso, makipag-usap, makipag-ayos. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran para sa Leo, love life reading nyo guys for September. Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, and also roles can be reversed, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin, no, yung mga sitwasyon sa inyong love life. Sobrang ganda, guys, no? As in, sobrang ganda. Abundance of love and happiness yung inyong na-experience sa inyong partner or specific person. There's always gratitude. Kumbaga, parang palagi kayo nagpapasalamat dun sa everyday na nangyayari dun sa inyong relationship. And we can say that this is a very harmonious relationship, mga kapiksi, kasi nagkakaroon kayo ng positibong pananaw sa inyong relationship. Positive mindset makes it all happen, mga kapiksi, no? Very important. Hindi ko alam kung ilang milyong beses kong sasabihin sa inyo na you have to have a positive mindset, positibong pananaw, positibong mental diet sa lahat ng aspeto, kahit anong aspeto, mga kapiksi ng buhay nyo, especially sa love, guys, no? And very important din na pinagdadasal nyo yung inyong relasyon, yung inyong partner, yung inyong specific person para talagang magkaroon kayo ng harmonious na relationship. And parang you are reflecting each other sa isa't isa. Nakikita mo sa kanya yung mga effort and na same effort na ginagawa mo din. So parang nasasalamin mo sa kanya. Nagets nyo ba? Nasasalamin. Ibig sabihin parang nakikita mo sa kanya na sinusuklian niya yung same amount ng effort na binibigay mo din sa relationship. So nakikita natin na ayan, no, two. Di ko alam kung nakikita nyo guys. Ayan. Nakikita nyo ba? I-close up pa natin. So, two lovebirds, dalawa kayo mga kapiksi na talagang magkasama, guys, no? Na parang namamayagpag with abundance of love and happiness, enjoying each other's company. And nagkakaroon talaga ng give and take dito sa relationship nyo, mga kapiksi. Alright? And ayan, no, give and take, kakasabi ko lang. Give and take, blowing kiss, giving and receiving, mga kapiksi, no? So, talagang very equal. Walang lamangan, walang silipan, walang turuan, walang sisihan. So, patas, no? Nakikita natin na, ayan, no, affection returned. Affection return, di ba? So, nakikita natin yung pagiging patas talaga, kagaya nga ng sabi ko na parang sinusuklian niya lahat ng effort mo, and ganun ka din, sinusukli mo din sa kanya yung mga efforts na dapat nyong ibigay. So, 50-50 talaga. You're giving 100% of your 50%, and then siya din ganun. Binibigay din niya yung 100% na kanyang 50%. So, 50-50 kasi yan, di ba? 50% sa'yo, 50% sa kanya, to make it 100% na mag-work yung relationship nyo. So, parehas kayo na binibigay nyo yung best nyo dun sa 50% nyo para maging harmonious talaga yung inyong love, romantic relationship. Okay? So, we can say na this is a very, very nice, very harmonious relationship, mga kapiksi. Super nice, super ganda. Comment down below. Sana naka-resonate kayo kasi bihira lang tayong magkaroon ng magandang energy pag love reading, no? Feeling ko yung mga kapiksi natin sanay na sanay sa mga pagdudusa sa relasyon.
So, anyway, continue nyo yan, mga kapiksi, no? Always pray and affirm for your relationship. It's an everyday work in progress. So, dapat talaga, guys, in-effortan yan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo, mga kapiksi. Shuffle ko to, hanapin ko yung love energy at saka yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, guys, manoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi, sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Meron din tayong one free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course until September 31. So mag-avail ka na habang may freebie pa. Meron din tayong email coaching, guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. So for prices and discounts, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung presence ng, ito yung energy nyo, Leo, tapos ito yung energy ng love, mga kapiksi. So, nakikita natin, no, syempre may mga negative din sa relasyon, mga kapiksi, kasi meron din mga pag-aaway, meron din coldness, mga kapiksi, nakaka-experience din kayo niyan. Human experience ang tawag dyan, okay? Because wala namang perfect na relationship, mga kapiksi, and yung mga problema nyo sa relationship, guys, no, yun yung lalong nagpapatibay ng samahan nyo, yun yung lalong nagpapatibay ng relationship nyo, mga kapiksi. And for some of you, guys, parang I'm sensing na natuto din kayong dalawa dun sa mga pagkakamali nyo, dun sa mga mistakes nyo dun sa relationship, kaya mas lalo kayong naging giving sa isa't isa, okay? Mas lalo kayo naging giving at saka marunong sumunod, no? Kumbaga marunong makinig pala. Marunong makinig, yes, and at the same time marunong ding sumunod. So parang dahil dun sa mga negative circumstances na na-experience nyo sa relationship, parang ready kayo, doon nyo na-realize na madali palang kausap yung person nyo, ready pala siya na makipag-kompromiso, makipag-usap, makipag-ayos, alang-alang sa ikakasave ng inyong relationship, and marunong kayong very balanced, no? Kaya nga sabi natin, very balanced yung relationship nyo, di ba? May give and take, giving and receiving, give and take na energy. So, walang nanlalamang mga kapiksi. And right now, you are in a very happy place, happy situation. You are emotionally happy and satisfied. Kumbaga parang I'm sensing yung iba sa inyo, wala na kayong may hiling pa right now pagdating sa inyong relationship, kasi damang-dama nyo yung pagmamahal sa isa't isa, mga kapiksi. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. This will not resonate with all, but if in case na naka-resonate kayo, guys, comment down below. Kung itong person mo ay nagsinungaling sa inyo, I'm sensing na syempre hindi naman perfect yung relationship, so maaaring nagkaroon din kayo ng betrayal issue, mga kapiksi. Nandun na yung karma or na-karma, okay? Nandun na yung na-karma or na-karma, kaya nakita natin yung major shift, no? Pwede kasing itong mga pinagdaanan nyo dahil sa mga betrayal issues, no? Nagsinungaling, nag-cheat, nag-lie, dishonest, ganyan. Pero, kinabig ng karma. Ibig sabihin parang tinuruan ng leksyon ng karma. Kaya parang kumabig siya sa'yo, okay? May mga ganun talaga, guys, kapag naka-karma, natututo sila ng leksyon. And yun nga yung sabi ko sa inyo, guys, diba? Parang natuto kayo ng leksyon dito sa mga negative past circumstance na naging dahilan para magbago yung takbo ng relationship nyo. And yung pagbabago na yun for the better. And itong pagbabago na to, this is a more stable and secure type na pagbabago.
This is why I always tell you guys na everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago, lahat pwedeng lahat ng ine-expect mo na gusto mong mangyari, pwede as long as you focus your attention dun sa mga new intentions or new story na yun. Okay? So, yan yung nakita natin mga kapiksi, no? Na parang right now, maaring right now, parang nag-undergo ng reset phase, reset stage, no? Yung inyong love life with this partner or specific person. And again, parang it's still a work in progress, pero mas happier kayo. Happy place, secured place, stable place pagdating sa relationship. So, always nyo lang ipagdasal mga kapiksi and magtanim ng mga magagandang memories. And focus dun sa mga strengths nyo sa relationship, strengths ng person nyo. Huwag nyong hayaan na yung mga negative na pinagdaanan nyo is tuluyang makasira sa relationship nyo, especially if you want to save the relationship and kung gusto nyo talagang magkaroon ng harmonious relationship, kumbaga pang forever. Okay? Alright. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga additional message or advice sa inyo kapiksi gamit itong deck na to. Mahalin mo muna ang iyong sarili. So, it's very important, no? Hindi muna, but you need to always love yourself, guys. Whether nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon or wala kayong problema sa relasyon, it doesn't matter, but you always need to love yourself. Okay? Wag na wag yung papabayaan yung sarili nyo, wag nyo i-take for granted yung sarili nyo. Very important. Mga kapiksi, sometimes kasi or most of the times, may mga tao na kapag may love life na nakalimutan na yung sarili, lahat na binigay sa jowa, wala nang natira sa kanila. Kaya kapag nagkakaroon ng separation, they are so lost, no? Hindi nila alam yung gagawin nila because nawala din yung pagmamahal nila sa sarili nila. Tas dun lang nila nare-realize na asikasuhin ko muna yung sarili ko, mahalin ko muna yung sarili ko, kakalimutan ko muna yung love life, which should not be the case because dapat whether may love life ka or wala, you always need to love yourself. Okay? Para you feel whole and complete. Yung love life bonus na lang. Pero dapat mahal mo yung sarili mo. Alright? Okay. So, comment down below, Leo, if naka-resonate ka dyan sa message na yan. Ito yung ating fourth quarter kapalaran, guys. Kung hindi nyo ba napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.